Tagataya ako sa karera. Kumbaga sa runner. Tumaya ako, nagkamali ata ako, pinataya ako ng chewing ko. Pasensya na po, nakita pala ako ni Kuya Rani, ni FPJ. Tinanong si Champred, sino yun? Pamangkin kayo ng Ran eh. Sana mo akong gusto mag-artista. Namatay yung si Kuya Rani. High school lang anak ko, paano ko mapapag-aral yun? Puro private yung anak ko. May mga service pa. Medyo nakamana kami ng konti. Sir, yung nabanggit yung pamana from FPJ to? Nakasurvive kami. Dahil meron kami FPJ. Paano nyo nalaman na wala na? Hindi, nung nakausap ko sa Susan Tagle, Sir Man, delikado si manager. Patay. Nag-isip na ako. Hindi makakalimutan talagang kahit wala siyang pera, tumutulong siya. Kabuhayan ng binigay, 100,000 maybe. Panahon nun, 1985. Kasi alam namin walang pera kasi pag kinabukasan, pag walang pambiling lugaw walang pambiling mami, paglasing Dumating din pala yung point na ganyan sa buhay ni FPJ, ano po? Kaya nga sinasabi nga sa iyo, wala ka na makikitang FPJ. Wala ka na makita siguro ng taon na gano'n na walang pera, tumutulong. Kumusta kayo mga dre? Welcome sa Rai TV. Hello, kumusta kayo mga dre? Tagal na matagal nyo nang nire-request. Palagi natin siyang napapanood sa mga pelikula ni The King FPJ. At ngayong araw na ito ay makikipagkwentuhan tayo sa kanya kung kumustahin natin kung ano na nga bang kanya naging buhay. Pagkatapos bumaba yung pelikulang Pilipino, lalong-lalo na mga FPJ movies. Kilalanin natin mga kaibigan, mga dre, si Ginoong Sernan Manahan. Nadaan nyo naman sa takutan eh. May nakapagsabi kasi sa atin mga dre na dati po siyang kagawad sa barangay na ito, kaya tayo ay nag-atubili na pumunta dito at puntahan natin kaagad si Mr. Sernan Manahan. Tara, samahan niyo ako mga dre. Okay, nakapay ako ng pawis. Hello bro. Good morning po. Morning. Diyan na yun, mga dre. Nakita nyo ba? Yung lagi nating napapanood na alalay ni FPJ, Sernan Manahan. Ako, makikipagkwentuhan tayo sa kanya ngayon. Marami tayong malalaman kung tungkol kay The King. Alright, kumusta kayo mga dre? Ito na, yung matagal nyo nang nire-request. Nung nakaraang taon pa na kumustahin natin. Madalas nating mapanood sa mga pelikula ni The King, FPJ. Walang iba kundi si Ginoong Sernan Manahan. Yan, kumusta po kayo, sir? Mabuti pa, sir. Mabuti pa, sir. Sa pagkakataon. Sir, lagi po kasi kaming napapanood namin kayo sa movie ni FPJ. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan ng konting history kung ano bang relasyon niyo with FPJ? Wala kasi tagataya ako sa karera. Kumbaga sa runner. Magbibigay ka ng pera sa akin, tataya ako dito sa karera. Okay. Doon siya squatter kasi dati yung bahay namin, pati yung pinanonood niya, hindi kasi siya nanonood sa grandstand Yung shooting ng yung kapilya doon, di ba napuntahan niyo yung kapilya? Doon niya pinaparada siya sa kanya. Okay. Kala ko dati palaging may shooting kasi pag pupunta siya doon, may dala siyang baril. Bata pa kayo? 68 10 years old ako noon. Oo, grabe, tagal na. Sabi ko sa FPJ ito Sinundan ko pala, halos kamag-anak na namin. Inupahan niya yung bahay, nilagay niya ng aircon. Doon siya nanonood, hindi siya nanonood dito. Kasi low profile lang si Mr. FPJ talaga. Talagang ngayon ko lang nalaman, talagang ayaw niya sa mga matao Kasi dito, grandstand, di ba? Maraming tao dyan. Doon lang siya maliit lang na bahay yun. Halos kamag-anak ko si Ate Monte Yung bahay nila, tsaka tinitira namin, siguro mga 6 na bahay lang. Ang pagitan? Pagitan, no? Basta puro squatter kasi dahil gilid nga kami ng karerahan Okay. Ayun. Tumaya ako, nagkamali ata ako, pinataya ako ng chewing ko sa malangit na warin si Champred. Humingi ako ng sorry, sabi ko, pasensya na po. Nakita pala ako ni Kuya Rani, ni FPJ. Tinanong si Champred, sino yun? Pamangkin kayo ng Ran nagkamali ng taya. Sana mo akong gusto mag-artista. Lumapit sa akin si Champred. Sabi ko, hindi ako marunong umarte, Champred. Siyempre, mahihain ako. Hindi, wala ka daw gagawin. Konti lang daw, basta. Kala ko, konti lang ang party ko. Sabi ko, sige, pag konti lang. Okay. Dinala ko sa studio yan. Dati PhilAm pa yan. Hindi pa FPJ yan. PhilAm pa. Ngayon, ando si Direk Pablo Santiago. Pabs, etong, tingnan mo nga ito. May pinasabi sa akin, nasabi ko naman. Kaya pala nagmamali mag-shooting, ikakasal na sila ni Ma'am.
1968 yun, December. Okay. Oo. Okay. Kaya, So, ano- kaya ako napili kasi nagmamadali, wala silang maano. Kasi malaki na si Jay Ilagan noon. Hindi na niya pwede. Oo, 1964 nagsimula si Jay Ilagan, 68 yun, malaki na si So, Jay kailangan Ilagan. nila yung bata. Oo, maliit Anong lang. movie yun, sir? Barbaro Cristobal, black and white. Ang dami kong pelikulang black and white sa kanya. Wala akong makatagal sa lamig ng tubig eh. Hindi ka pa naliligo. Ha? Nangangamoy ka pa rin. Okay, so, yun yung first, ano niyo? First picture ko. Tapos sunod-sunod na yun, mga batang estibador, Nardong Cuchero. Hmm. Bandang wala, colored na, medyo mahaba papel ko, yung kampana sa Santa Quiteria, Dugo ng Bayan, colored na yun. Kasi 70s na yun. Tapos yun, hanggang sa nagpahinga na, hanggang sa napilian niya yung ano, sabi ni Kuya Jog, kailan yung si Kuya Jog di Castro, Sir Ran, walang makitang ano si Kuya Rani mo, bang lumang bahay, parang yung sa mga child mo, yung kinuha niya ng picture, di ba, nakita mo yung hagdanan doon. Nakita niya yung hagdanan ng bahay ng mga chahin ko. Mga nagugustuhan, tsaka yung balandilya, yung sinabi mo nahulog si FPJ, yung... Diba doon po yun? Oo, din yun. Okay. FPJ sa Dalubhasa, dito siya tumalon. Saka nakita mo yung mga kapis nung araw, di ba? 1950s kasi yun. Oh, kapis. Yung mga bintana. Sir, parang ito gusto ni Kuya Ang Rani gusto mo. niya. Hindi, parang yun ang gusto. Yun nga ginawang bahay ni Julie Vega at saka ni Marian de la Riva. Hindi lang yun, di ba? Ang movie na... Marami doon, mga Marami. Batas, di ba? Esing ng Tondo. Huling-huli yung Dalubhasa. Pero dyan lang yun sa Eskinita. Doon lang yun sa may ikot-ikot release ng Tondo. Tsaka yung dito nga sa M. Natividad. Kasi gamay niya ng mga tao dito eh. Tsaka sawa na ang tao doon kasi palaging doon yung sa... Dati ang tawag doon Juice Mag eh. Yung mga 60s niya. Doon ang mga shooting ng mga Islam eh. Okay. Sabi ng Channel 2. Ayun yun. Dati. Yung Juice Mag. Ang tawag doon Juice Mag sa Amerikano ata yun. Okay. Kaya tinayo ng marami. Parang Islam naman. Hindi naman squatter. Parang mga Islam doon ang shooting si... So basically, nag-umpisa yung ano nyo, ugnayan nyo with the lake. Sa karerahan talaga. Karera talaga. Hanggang sa huli, ako taga-tayan niya sa karera. So meron mga kabayo si FPJ. Oo, yun. Kasi naiwan ata ni Mang Efren yun. Sa kanya binigay. Namatay si Mang Efren na may inatake. Apo. Pero sabi nila, inatake si Mang Efren, tumama daw ng karera. Dati na palang may sakit talaga si Mang Efren. Hindi niya pinopera, hindi niya. Ewan ko, wala pa atang bypass nun eh. Wala pa siguro. Wala pang bypass nun. So atake pala yun. Oo, inatake si Mang Efren. Sabi, tumama daw sa karera, parang hindi naman. Hindi Talagang may sakit. O yun ang ano, usap-usapan. Talagang may ano na si Mang Efren. Hindi ko kasi nakakilala si Mang Efren, patay na si Mang Efren. May nararamdaman na pala siya. Napunta sa FPG. Okay. So dito, dito na po siya kumukuha ng mga sa location niya, ginagamit niya tong area na to. Madalas na po siya dito lalo. Ginawa na yun, 1970. Ginawa na yung mga, yung mga bahay nga namin. Tinayo na ng kwadra. Doon nagpatayo si Pera ng kwadra. Doon din mismo sa bahay ng bahay namin, mga lolo sa father side. Mga lolo ko. Doon siya nagpatayo ng kwadra. Doon din ako natira. Ako na mahala ng kwadra niya. Kayo na po na mahala. Oo, kaya pag dyan ng shooting, sasabihin ni sa malapit na mga Direk Tiago, Jer, may dialogue to, kay Sir na to. Basta may dialogue ako. Kasi mas mahal yung per day nung pag may dialogue. Eh. Pambili ko ng gatas sa diaper sa anak ko. Sa inyo yun. Basta may dialogue na. Jer, kay Sir na to. Ayun. Pero ang galing nyo doon. Basta may dialogue. Doon, sir. Napanood ko yung basta may dialogue. Napapanood namin yung mga ganap nyo, yung mga paglabas nyo sa movie ni FPJ. Si Direk Tiago. Laging may dialogue talaga. Basta may dialogue. Kaya nung naalala ko yung Dalubhasa. Bakit? Totoo naman ah. Okay, Kuya Berting. Berting Labra. Naalala ko yun. Binatukan ako ni Marco Polo. Pero wala na rin siya, no? Mga ganyan. Sa atay-atay kay Marco Polo. Sir, marami kong naririnig. Mga kwentong FPJ na mabait siya, matulungin. Gaano katotoo yun? Kwento niyo. Wala, kaya nga tawag sa kanya manager. Di ba pag manager, ikaw ang taya. Mabilis siyang bumunod ng baret, mabilis siyang bumunod sa bayan. Tsaka kahit hindi niya kilala. Kahit hindi kilala. Politikong tao, kailangan boboto mo ako pag tinulungan kita. Siya wala, kahit na hindi boboto si Erap nun, tinutulungan. Kasa tumunan. Ako, ang dami kong, mahirap na lang magkwento, ang dami kong nabigyan ng pera na galing sa kanya. Hindi lang pera talaga, malaking pera talaga. Mahirap na lang magsalita. Ako na utusan niya kasi. Kayo na ako utusan. Parang ano pala kayo, sir, talagang pinagpatiwalaan po kayo ni FPJ. Hindi naman kasi
kami ni Kuya Jog, si Kuya Jog sa shooting, ako sa, yun nga, kasi mas, si Kuya Jog kailangan niya kasi siya ano eh, lalo na pang may shooting. Siyempre, madalas may shooting siya, di ba? Hindi naman niya may story si Kuya Jog. Siyempre, marami na ginagawa si Kuya Jog. Ako na nautusan niya. Paano nabago ni FPJ yung buhay ni Sir na? Ay, siyempre, nakaipon ako ng konti. Wala namang trabaho, father ko nun, tsaka mother ko. Napag-aral ko yung mga kapatid ko. Awa ng Panginoon Diyos. Isa lang hindi nga nakagraduate. Yung matalino pa sa akin. Awa ng Panginoon Diyos. Yung talagang, yung bait ni FPJ, inumbasan pa ng nasa taas, sobra-sobra. Pag wala ka talagang kasalanan sa kapwa mo, wala kang naagabyado, naapakan. Kahit na wala yung bossing mo, may barating pang bossing na higit. Binigyan ako ng bossing ng nasa taas pa talaga. Siyempre, namatay yung si Kuya Rani. High school lang anak ko, paano ko mapapag-aral yun? Yes. Ang asawa ko, crew lang sa ano, pero matalino yung asawa ko ha. Okay. Kaya lang, siyempre, ang trabaho niya, crew. Puro private yung anak ko. May mga service pa. Okay, ano nangyari nun? Di awa ng Panginoon Diyos, yun nga. Medyo nakamana kami ng konti. Yung namana namin ng konti, yun ang pinag-aral ko sa anak ko. From FPJ. Tapos yung asawa ko, medyo hiwalay na kami. Nakapag-abroad siya. Nakapag-asawa siya ng Canadian citizen. Yun, awa ng Panginoon Diyos. Thank you po. Sobra-sobra po. Nasa Canada na yung mga anak ko, citizen na. So, kumbaga, plano ng Panginoon. Pag nawala yung big boss mo, meron pang darating na, Kumbaga, hindi kayo pinabayaan. sobrang boss na to. Itong boss ko dito talaga. Pero sir, yung nabanggit yung pamana from FPJ to. Ay, mapapag-aral ko ba yung mga kapatid? Wala na mga kapit-trabaho. Ganun siya nakaipon lang talaga. ka-generous. Bagay, nung araw, mura pa tuition fee nung araw. Pero miskin na, mapag-aral mo yung mga... Siyempre, 10 taon ako sa college, sabay-sabay kaming nag-college eh. Dahil 10 taon na, kasi madalas akong baksak dahil nagdadala ako ng programa sa Bataan, sa Ilocos. So, siya nagpapara sa inyo nun? Hindi, siyempre yung kinikita ko, tsaka yung binibigay niya, naiipon, kay mura pa lang ang tuition fee nun. Ang tuition fee ko nun, nung graduate ako, parang 600, yung kapatid kong bunso, UST, 2,000. Engineering yun electrical engineer. Yung ipo kayo, no? Ang tuition fee ko nung high school, humingi ako sa kanya. Dati wala pa yung PUP, PCC pa yan eh. Diyan ako nag-high school. Philippine College of Commerce. Na ngayon, PUP na. Libre kasi, dahil ano yun, parang PLM yan eh. Yes. Libre, hanggang ngayon, libre college. Lumipat ako sa UE. Ang tuition fee ng UE nung high school, 230 pesos. 10 centimos ang pamasahe. Ano ka ba? Sasakay kami dito ng Prisco, papuntang Blumentritt, 10 centimos. Wala pang Muñoz nun, hanggang Prisco nun. Tapos naging 15 centimos. Ang saging sa tindahan, 2.5. Ang San Miguel Beer, wala pang lights nun, 3 piso. Ganun ka, kaya panahon ni Marcos nun, talagang... Bagsak talaga yung bilihin nyo, magbababa. Wala nga nagsasaudi nun, di ba? Dito lang lahat ng mga Pilipino, walang nag-a-abroad. Mura ang bilihin. Naniniwala po ba kayo yung era na yun, talagang golden era ng Philippine economy? Hindi, talagang madali ang buhay. Mura nga lahat ang bilihin. Imagine mo, father ko sa karera lang, nag-runner din sa karera. Mother ko, housewife lang. Nakasurvive kami. Dahil meron kami FPJ na pag-aral ko yung mga kapatid ko. Marami kasi akong narinig tungkol kay FPJ na marami din po siyang pinag-aral na hindi lang si Mr. Sernan, marami po. Marami. Hindi lang natin maisa-isa. Saka kahit hindi niya kilala, talagang tinutulungan niya. Ibang klase. Hirap na lang magkwento ng mga natulungan niya. Siyempre, mahirap na. Yes. Basta yung alam ko lang na hindi ko na lang babanggitin pangalan. Yung alam ko, talagang sobra dami. Gusto po kayo nung nawala si FPJ? Naku! Siyempre, tatanda ka nun. Hindi to sir. Stress ka, di ba? Sinabi ko na nga sa asawa ko nun, bago kami mag-iwalay, yung mga anak mo, anak natin, public na lang lahat yan, ha? Hindi, kaya natin yan. Mingi ka ng tulong kay ate tita ko, yung kapatid na, nasa Amerika kasi yun. Maliit lang naman ang sweldo no? Nung nabalitaan yung nawala si FPJ, nasan po kayo? Doon ako kami nilang medyo magkakatabi. Sa studio, may party nun may party nun. Nagulat nga kami, biglang nakakagulo. Nakakadalawang beer pa lang daw si Kuya Ryan, biglang. Yun nga. Nagtataka nga kami, hindi naman, paano na high blood yun? Hindi naman kumakain ng mga baka yun. Hindi kumakain ng taba yun, sabaw lang yun. Sabaw lang nga yun, tsaka isda eh.
Yung pala, nalaman ko nun sa Antipolo kasi nawala na kasi si paring Atuno yung unang, kilala niyo si Atuno, di ba? Narinig niyo yung unang alalay. Hindi, driver alalay. Nawala kasi yun, na-stroke na mild stroke. Siyempre, pinagpahinga ni Kuya Rani. Ang pumalit si Kaloy. Hindi niyo na inabot si Kaloy, Restorsa. Hindi inaalis ni Kaloy yung Cebu. Siya sa lang siya. Di ba, pag yung Cebu, pag ginanong mo sa Yes. Cebu kagad yun, Ano pong baka. sabon yung bulalo? Baka? Sinigang na baka pinaluluto niya doon. Hindi siya mahilig sa mga, basta sinigang. Kaya alam niya pang safe, sinigang pa eh. Hindi nga kumakain ng mga michado, kaldereta, hindi nga kumakain ganun si FPJ. Mga puchero, ganun, wala. Maingat din pala siya sa... Isda lang nga, talong, pritong talong. Sabaw, no? Sabaw lang, basta may sabaw siya pag Campbell soup. Kaya nagtaka kayo. Nagugulat ako, paano ma-hype na paano pala, kaya pala sumasakit na ulo. Ayun, naalala ko yung sabaw na iniinom niya, hindi inaalis ni Kaloy. Siguro nag-trigger doon, no? Siyempre tapos pag inom mo ng tubig na malamig, desebo na kagad dito yun. Tama, baka yun eh. So, yun yung... Sa kutsilyo, magiwa ka ng baka. Opo. Tignan mo, kakapit stainless yung kutsilyo. Tignan mo yung kutsilyo mo, may sebo na ron. Maghiwa ka ng baka. Tama po. Naiiwan sa kutsilyo. May iwan sa kutsilyo yung sebo. Yung sebo ng baka. So, nun sir, nung naiwan kayo, di ba po? Naiwan kami kala. Alam ko, wala, mild lang. Siyempre, inatake. Sila mayor pumunta, di ba? Oo, sila Mayor Binay, sila Cheese, sila Manong Eddie, sila Susan Tagle. So, paano nyo nalaman na wala na? Yun, hindi, nung nakausap ko sa Susan Tagle, sir, man, delikado si manager ang tawag niya kay Kuya Rani. Ako, patay. Nag-isip na ako. Ako, patay. Yung responsibilidad ka. Oo, kasi panganay ko, high school, yung dalawang anak ko, elementary, puro private yun. Puro private yun. Tapos umuupa pa kami. Wala pa, hindi pa nakakabili ng bahay yung misis ko. Okay, that time nauupa pa. Umuupa kami. Kasi hindi na nga kami nakatira dyan sa Kuala dahil ginaba na nga. Umuupa kami doon sa San Pedro, sa may Pasita. Sabi ko, patay. Yun, talagang mabait ang sobra-sobra. Panginoon Diyos. Siguro, hindi po din ni manager yun. Hindi, basta yung karma. Pag wala kang naapakan, yung servisyo mo sa boss mo, tapat, hindi mo siya niloko. Yun ang gantimpala pala talaga. Yun ang gantimpala. Good karma. Oo, yun ang gantimpala sa'yo. Meron pang bossing dito, wag kang mag-alala, dito ako. Hindi kita pababayaan. Awa naman Panginoon Diyos, pati mga kapatid ko. Lalo na yung pangalawang kapatid ko, naku! Wala rin trabaho yun nung namatay si FPG. Ay, gano'n? Pulis yun, pero hindi siya nagpulis kasi kumita siya sa karere. Malakas ang kita niya sa karere, nagpapatama siya sa karere. Yun ang unang nakapagpatayo ng bayat lupa namin, kaya lang sumalangit na nga namatay na. Wala na rin po. Pero yung mga pamangking ko sa kanya, naku, awa ng Panginoon Diyos. Okay na, may negosyo pa nga, nagtitinda ng mga branded na, hindi naman, mga Nike na short, hindi naman yung original. Tsaka PMA graduate, puro babae anak nun. PMA graduate, marunong pang mag-drive ng helicopter. Awa ng Panginoon Diyos, talagang hindi lang talagang binigay niya sa akin, habot langit ang biyaya, talaga yung blessing. Sir, meron po ba kayong hindi malilimutang karanasan with FPJ? Hindi, ang lahat lang na hindi makakalimutan, talagang kahit wala siyang pera, tumutulong siya. Gagawa niya ng paraan. Yun lang. Ibang tao, wala akong pera, bumalik. Siya gagawa ng paraan. Kahit walang pera, gagawa ng paraan. I-issue ka ng cheque, post-dated, gagawa niya ng paraan yun para pag na-withdraw mo. Ganun siya. May binigyan ng tulong. Mahirap na lang magsalita sa inyo. Mayaman ba yung tinulungan, may kaya. Mahirap na lang magkwento. Mahirap magkwento. Mahirap kabuhayan ng binigay, 100,000 may higit. Panahon nun. 1985 ata. Oh my God, ang laking pera, no? May kaya, mahirap na naman. So, actually, marami na nagkwento niyan na minsan po na-abuso si FPJ. Wala sigurong makakagawa, no? Wala. Buti pa kung magbigay ka ng ganun, okay lang. Kung may pera ka, wala kang pera, magbibigay ka ng kalagang halaga. Kasi alam namin walang pera kasi pag kinabukasan, pag walang pambiling lugaw, walang pambiling mami, paglasing. Dumating din pala yung point na ganyan sa buhay ni FPJ, ano po? Kaya nga sinasabi nga sa'yo, wala ka na makikitang FPJ.
wala ka na makita siguro ng tao na gano'n na walang pera, tumutulong. Pwede kang tumulong, okay lang yun. Pag may pera, Sobra-sobra. oo, hindi naman, pag eksakto lang, ito, ito wala, kinabukasan nga, walang pang-almusal eh. Talaga? Yung nasirang parang Reggie ko, namumroblema pa. Bisa wala rin siyang pambili ng mami, 5 piso lang mami nun, tsaka luga, kasi gusto niya mainit lang sa umaga, pampahalis ng hangover. Paano nyo ginagawa ng paraan yun? Eh, siyempre, ano siya eh, nakakabali siya sa mga producer. Okay. Diba, nakakabali siya sa producer eh. Oh. Kaya 'di ba marami siyang pelikula sa labas, 'di ba? Opo. Nakakabali siya sa producer. Siyempre mag-a-advance muna siya. Sa tingin nyo, sir, ito kasi, actually ako, kaya fan ako ni FPJ kasi maganda yung, mahirap explain eh. Basta fan ako ni FPJ hanggang ngayon. Ano po yung, sa palagay niyo yung dahilan kung bakit ting maglalabas ng pelikula si FPJ talagang blockbuster? Hindi naman, yung iba naman, hindi rin masyadong kumikita, pero talagang, kasi, parang, siguro, tulong na rin ng Panginoon Diyos yun na, ito maraming tinutulungan to eh. Diba? Saka nakakitang, ito lang sikat na hanggang 64, 60 plus years old. Sa Amerika, wala namang ganun na ano. Yes. Kasi siguro sabi rin ng nasa taas, at sobrang bait ng tao na ito. Siguro yung kasalanan nito nung araw pa, nung mali ito, nung teenager to, sobrang nabayaran niya na. Dahil sa natulungan na tao. Kaya hindi rin siguro pinabayaan ng nasa taas eh. So, ibig nyo sabihin, sir, Manong- nabanggit nyo kanina, may mga instances din na pag naglabas ng movie si FPJ, may times na hindi rin kumikita. Hindi kumikita, pero hindi kasi malaki yung mga budget niya eh. Pag action, Oo, pag-action, mga ano eh, yung tawag doon, yung location eh. Siyempre, papakainin mo yung crew, artista. Ilocos nga, Bataan, siyempre, mga hotel nun, babayaran mo, tsaka yung costume nun eh. opo. Hindi ka mukha ng mga comedy, kakanta ka lang, dialogue lang, di ba? Oh. Pero tsaka dumating yung ano ng era ng gold, di ba? Ayun pa, oo, siyempre, naapektuhan si Manong. Kaya nga, minsan nga walang pera si Manong lang eh. Di ba kaya nga sinasabi ko sa'yo, kahit walang pera, tumutulong. Siyempre, naapektuhan siya ng bold movie. Siyempre, alam nga, action papanoorin mo, ito, libre, bold, oh. Oh. Siyempre, tsaka muna yung action na yan, oh. Ayan mga, Tsaka muna yung action na ako yan. fan ako ni FPJ pero marami akong naririnig talagang dumating sa point ng history ng Philippine movie. Talagang naapektuhan din talaga yung mga action movies. Lahat, no? Pati nga yung mga karate, di ba? Nawala nga yung mga karate. Dahil sa bold na po. Dahil sa bold, oh. Alam, manonood ka ng karate, ito na, bold films na. Yan, si Mr. Sernan na po. Di ba, usong-uso karate noon, di ba? Nung araw, sila Ramos Zamora pa, nagkarate, di Yes. ba? Roberto Gonzales, sila Beto, halos lahat. Sila Tony Ferrer, di ba? Wala, siyempre, bold yun. Walang papanalo mo doon. Tama. Wala kang papanalo. Ayan, buhay na patunay. Sernan wala Wala kang papanalo doon. Kasi may mga nagsasabi po kasi mga fan ni FPJ. Ako po fan din ako. Pero hindi ko kinakailan na dumating yung point na yon na kahit sa point ng ng period ng Philippine movie na tinalo ng bold yung mga action movies. Ayun, buti nga nagkahigpit na ang ano no, TRCB. MTRCB sensor. Nawala na yung may penny pang ano dati, di ba? May penny. Yes. Actually, na-interview ko si Direk Bobby Benitez. Siya rin nagpatunay nun. Di ba? Sa penny po siya, di ba po? Penny. Sir, anong kwento ng yung aral na natutunan niyo kay FPJ? Basta sinabi niya, sincere ka, tsaka palaging sa baba ka nakatingin. Sa akin. Wag masyadong lalaki ulo mo. Wag lumaki ulo mo, palagi ka lang nasa baba. Palagi sa baba ang tingin. Siyempre, pag nagkapera ka na, sikat ka na. Iba nalakad mo, di ba? May mga artista, yung sikat na sikat, di ba? Nakita mo, pag naglalakad pa lang, alam mo po lang na. Si FPJ, pakita mo naglalakad, nakayuko. Nakayuko. Hindi mo nakita si FPJ na nakaganon, di ba? Nakataas ang balikat, di ba? Nakayuko. Low profile talaga siya. Siyempre, nawala si FPJ, humina na yung action movies. Ano nang ginawa niyo nun? Ano bang Ayun, maawa ng Panginoon. Eto, naging kagawad ako dito sa barangay. Nakatapos na yung term ko. Kapatid ko naman ang pumalit sa akin kagawad. Tsaka hindi, at least, wala na ako iniintindi dahil yung mga anak ko safe na dun. Citizen na lahat sila. May mga trabaho pa. May mga trabaho pa yung mga anak ko dun. Sino po kasama niyo dito ngayon? Wala ako na lang. Ba't kayo sumunod doon? Mahina ako sa lamig eh. Ay, gano'n? Hindi ko kaya, mas madadali buhay ko dun. Pero siyempre, Pwede ko doon sa amin, siguro mga 4 months siguro. Pero wala pa kasi akong apo, wala pang mga anak yung Tuturis anak ko doon. Canada eh, mas sobra lamig doon. Wala ni EPJ, 2 aircon.
Ni isang beses hindi ako nakatulog sa aircon. Bahay namin, inuupahan namin sa Pasita. Opo. May aircon doon. Matutulog ako ng 1 oras, lalabas na ako, mangangatog ako. Hindi, mahina ako sa lamig. Napunta ako ng Amerika, nagkaroon ako ng visa. Summer, July. San Francisco, walang snow doon ha. Naka-heater ako, July yun. July, summer sa Amerika yun. Naka-heater pa ako. Summer yun, ha? July nga summer. What more yung winter? Lalo na pag mga January na yun, December. Naku. Tsaka San Francisco lang yun. Walang snow doon. California yun eh. Tama sa Canada, kapal na Naku, snow dyan. tabi na ng Alaska yun eh. Apo. Sobrang mas malamig sa Canada kaysa sa Amerika. Kaya nga konti lang ang tao doon eh. Mas marami sa Amerika kasi nga sobrang lamig, hindi bawal lang squatter doon, mamamatay sa ano. Hindi, walang Kasada, no? mamamatay, walang Tama. mamamatay, Yung mga homeless, Oo, no? mga homeless. Sa Amerika, 'di ba, ang daming homeless. Opo. Kasi kaya pa nila yung weather. Sa Canada, wala. Oh, Walang homeless doon. Hindi na kayo lumabas ulit sa movie? Wala na si FPG. Nung nawala si The King? Wala na eh. Hindi lang naman ang nilalabasan ko. Hindi lang nilalabasan. Sa pelikula ko sa labas, yun lang, yung Manila Boy, director nun. Nangangarera sa San Agustin, sa Malangit ng ano ba din. Nasama niya ako doon. Manila Boy. Robin Padilla. Kalalabas lang ni Robin sa ano. Ah, yes. Sa kagagaling niya lang sa sunog. Tsaka yung kay Kuya Sirio, yung American film. Tapos the rest, Kami ni Kuya Berting, wala na, puro Puro FPJ na FPJ lang. na. Puro FPJ. madalas kayo magkasama ni Tata Berting. Parang tatay-tatayan ko rin yun. Basta may problema si Kuya Berting. Kumusta si Tata Berting? Wala pa nagpakwento sa amin, sa kanya eh. Bait naman. Sila ang magkabarkada sa Big Four. Silang dalawa ni Boy Francisco tsaka si Kuya Rani, silang tatlo. So, tinanong ko, bakit Kuya Berting? Mahirap lang kaming dalawa eh. Mga ibang Lois Gang, mayayaman yan. Original Louis Gang talaga, no? Ang original, 11 ata sila eh. 10. Luis Salvador. May mga kaya yun. Hindi. Hindi pa kasama yun? Chiquito. Okay. Butch Bautista, yung tatay nila Herbert. Yung nagbabanda. Yun ang pinakamayaman. May kay Bobby Gonzales. Okay. May mga... Boy, Boy Santa Romana, namatay. Yun, medyo hindi rin masyadong may kaya yun. Kaya mas barkada niya si Kuya Berting tsaka si Kuya Boy. Sila mas close. Oo, mas close. Alam ko 11 yun eh. 11 sila eh. Ano ba yung grupong Louis Gang na yan? Basta yun, Lois. Hindi naman siya gang, hindi naman siya. Hindi naman, kasi tropa sila eh. Okay. Samahan lang. Samahan sila. 1955 ata nagsimula yun, Larry Santiago. Tapos ginawa na Hindi pa ako tao noon, no? Ginawang pelikula. Tapos ginawa 1958 ako. pelikula, no? Mabait si Tata Berting. Ano nga eh, nakulong na eh, di ba? Yes, Tsaka laking laking kanto boy din. Ganun yung galaw. May mahilig sa mga favorite siya ng father ni Kuya Rani, senior. Tama ba yun na si Tata Berting po parang doon tumira sa kanila? Pinatatawag ng matandang FPJ kasi nga Mickey Rooney ang producer ang papa ni Kuya Rani, mayaman. Nakita ba yung bahay nila doon sa Roosevelt Avenue? Hindi niyo pa nakikita eh. Ay, hindi pa. Pagkukunan niyo, hindi kayo makakapasok siguro. Tingnan mo kung gaano kalaki. Pwede magtayo ng basketball court, tennis court, tsaka may swimming pool na pang Olympic size. Ganun kalaki. Ang pundar ni matandang Senior. FPJ ito. Producer nga sila, mayaman. Okay. Mayaman. Di ba professional ko yun? Doktor lang to. Basta producer siya. Yung mga pelikula ng Hong Kong sa kanya siya nagbebenta. Sa kanya bumibili. Dito producer siya. At saka sabi ni Sir kanina, yung sugat pala ni sa yero pala yun ni matandang. Hindi siya hero, bakal ata. Baka. Tumama sa bakal na. Pag-dive niyang ganun sa dagat. Sa dagat. Sa shooting. Pelikula yun, Sambuanga ata yung pelikula niya. Tapos nagkasugat. Sugat. Ayaw ipaputol. Nagdesisyon. Parang ganun. Kasi may sugat, siyempre kailangan siyempre Tapos baka nabilaan ng tuta, yun na, nagka-infection na. So, yun yung naging... ayaw paputol ng papa niya. Nanitigis. Kapitbahay niya yun. Si Taga doon si Nonay, Prisco, batang Prisco. Yan ang kabarkada niya sa Prisco. Kaya kita mo naging artista si Nonoy. Doon lang po malapit yung... Malapit lang, lalakarin lang ni Nonoy yung bahay ni Kuya Rani. Talaga? Oo, taga Prisco. Di ba napunta mo na yung bahay ni Nonoy? Doon lang yung Roosevelt Avenue, yung... Doon lang yung malapit lang sa kanila. Siguro tama na po yun kasi busy si Sir Nan. Sir, lastly na lang po. Baka pwedeng kasi matagal kayong nire-request ng tao. Pasalamatan naman natin sila kasi hindi kayo nakalimutan ng mga followers ng Rai TV. Maraming salamat po.
kay Bistaway. Talagang inaano niya yung mga FPJ boys. Isa na po ako ron. Yeah, Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat salamat. po, sir. Salamat po. Maraming Hindi, totoo po. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.